yellow. Ito yung kalsada. Kalsada ito. Kasi niyo yun sa gitna. Sabi nga, bakit nasa kayo yung yellow sa gitna? Inalam ko rin yan. Inalam ko sa enforcer doon, bakit merong ganitong sign yung gitna ng kalsada na yellow, ibabaw. Yan daw po ay used, kaya hindi tinatawag ng vehicle, used for the emergency. Kaya ito nangyayari, emergency lane. Kasi nga, kung makapansin ninyo, banda rito, ano yung hospital dito pang public? SPMC. Ngayon, wala pong oras dito sa lugar na ito na hindi traffic. O, kaya, nilagyan niya na lang emergency lane. Kaya, yun daw po yung purpose nun is for the emergency lane. O, kaya, nalaman ko. Kaya, hindi naman sinabi dyan na ikaw, na isang private motor vehicle, dito ka dadaan. Huli ka dyan. Ha? Unless, pag ikaw ay galing dito sa galing ng Damosa, halimbawa galing Damosa, pupunta ka ng LC, ang traffic, yan, dito ka dumaan yun dyan. Emergency ka eh. Papunta ka hospital. Yun na. Pwede raw. Yun pala yung purpose niya. Ngayon, dito naman pag nakakita sa Vitores, huwag kayo dadiretso, huwag kang dadpepesto ito. Huli ka dyan. Ano? Kasi ito ay left turn. Kailangan, pag dito ang pumesto, sisiguraduhin mo mag-left turn ka. Pag ikaw ay dumiretso dito, nandito sa traffic enforcer, maligay ka. Oo, maligay ka. Dito ka rin dadakan. Kaya, nung nandito ka sa Davao, sa Luzon kasi, sa isang stoplight, before mag-left turn, go muna. Go, then left turn. Dito sa Davao, baliktad. Hindi ba dito sa Davao? Left turn muna before mag-go ang stoplight. Yun yung rule dito. Kaya medyo nga nang dumating ako dito, nanibago talaga sa stoplight kasi nag-iba eh. Ang Metro Manila kasi is green muna, then left turn. Dito sa Davao, left turn muna bago mag-green. Kaya iba-iba. Pero pag pupunta kayo ng Luzon, pupunta kayo ng Metro Manila, sa Metro Manila, iba. Green muna ang stoplight, then after nung green, mag-yellow, then left turn. Dito sa Davao, left turn bago mag-green. Nauna yung left turn or green and left turn sabay. Ito. So, one at a time lagi dito minsan, one at a time. So, ilan? Yung right side, green and left turn, go. Then, stop. So, hindi nag-isa-isa. Nagsasabay-sabay sila. Then, sa kabila naman, green and left turn, sabay ulit. O, kaya medyo matagal. Minsan kasi, ko sa Metro Manila, pag lahat ay go, padiretso. Pag sabay ng left turn, sabay lahat. Dahil left turn, iwalay sila left turn. Dito iba eh. Hindi naman ang gusto nila, sumunod ka kung ano yung para dito. Then, meron tayong proper hand signal. Yan. Sa proper hand signal naman natin, okay. Sabi nga, in case of meron tayong gagawa na right hand, up, right turn, left turn, or ibig sabihin naman po like stop. Yun naman yung kamay mo. Yan, yun yung mga isa sa mga basic na ginagamit natin sa hand signal kapag may pag tayo magla-left turn and right turn. Yan. Sabi yan dito, no overtaking on intersection except two or more lane proceeding on the same direction in clear of any traffic. Remember, lagi naman tayo sa intersection, lagi po yan bawal ng overtake. Then, when to be approach or enter an intersection at approximately the same time, the driver of the vehicle on the left shall yield the right of way to the vehicle on the right.
Okay. Si vehicle A, straight. Si vehicle B, straight din. Sabay daw silang dumating sa isang intersection. Si vehicle A at sa vehicle B. Sino daw po yung naka-right of way na dapat mauna? Si A or si B? Ang naka-right of way dito ay si B. Sabi niya, when two vehicles approach to enter an intersection, approximately the same time, the driver of the vehicle on the left shall yield the right of way to the vehicle on the right. Yung nasa vehicle A, siya daw po dapat yung mag-give way kay B. Yan. Kaya ang naka-right way dito, if ang isang vehicle sabay dumating sa intersection, ang naka-yield dito, ang naka-right of way, si B. Ang mag-give way, dapat si A. Dapat, yun po ayon doon sa batas. Kaya, maiwasan natin yung banggaan sa intersection. Kaya minsan kakabanggaan, minsan yung dalawang vehicle, hindi magbigayan kung sino dapat daw yung mauna. Ngayon, kayo mga bagong driver, kaya hindi siya sabi ko lagi ngayon, yung mga bagong driver, if kayo din nandun sa kaliwa, ang lagi daw mauna, ang lagi naka-right of way, yung nasa right. Ang problema ngayon, si B, magla-left turn. Magla-left turn si B. Okay. Left turn si B. Si A, straight. Sino ngayon na naka right of way? Si A naman. Kasi si A, siya na yung straight. Kung sino daw po yung magliligo, siya naman yung mag-give way. Yan. Laging, hindi, kung ikaw yung niligo, ikaw na yung dediretso. Supposed to be, ikaw yung mag-stop before ka mag-proceed. Once ikaw ay mag-left turn, laging, ikaw yung mag-give way before ka mag-dumiretso kapag ikaw ay mag-left or right turn. Ano? Then, the driver of vehicle upon the highway shall bring to a full stop such a vehicle before traversing through highway or railroad crossing. If ever kayo daw may e-enter sa isang highway or national highway, kailangan, supposedly, before kayo mag-proceed, stop muna kayo bago kayo mag-stay. Ano? Kapag kayo papasok sa isang national highway. Provision natin sa yellow box. Yan. Sabi nga, do not block the intersection even when making a turn. Kahit mag-turn tayo, if ever tayo ay sa yellow box, huwag daw nating harangan. Number 2, do not make a U-turn. Yan. Kapag po tayo ay nandiyan sa yellow box, yan. Bawal po tayo dyan. Automatic, bawal ang U-turn. Usually, ang yellow box, makikita natin yan sa intersection. Yan. May makikita tayo sa intersection na kulay yellow. Yan. Yan po yung yellow box sa mga intersection. Lahat po ng intersection, SNR, Matinang Crossing, meron po yan yellow box. Yan po yung provision niya. Do not make a U-turn. Yield the right of way to those inside the yellow box. Okay. Sabi nga, kung nandito, si A at saka si B, sino nga ang naka-right of way? Pag nagsabay dumaan, si B, di ba? Okay. Si B yung naka-right of way. Ang problema ngayon, naka-right of way si B. Si B ay padiretso, di ba? Okay, si B, padiretso. Ang problema, si A, padiretso din. Ang cause, si A, tumungtong
sa yellow box. Sino ngayon na naka-right of way? Si A na ngayon. Kasi si A daw ay nakatungtong na sa loob ng yellow box. Ay sa'yo, yield the right of way to those inside the yellow box. If ang isang vehicle nasa loob na ng yellow box, kahit na sabihin pa natin, naka-right of way dito ay si A. Suppose na may dapat, unahin natin muna si A before mag-proceed ulit si B. Ano? Kailangan mauna na si A kasi si A nakatungtong na sa yellow box. Ano? Never communicate or exchange pleasantries with fellow motorists or road users. Kaya nga, dyan daw po, pag tayo tungtong sa yellow box, iwasan natin yung pagtatalo, yung makipagtalo sa kapwa natin driver doon sa loob ng yellow box. Kasi makakapag-cause po tayo ng traffic. Do not park within 6 meters upon intersection. Okay. Then, do not load or unload passengers of goods dyan sa yellow box. Kaya, dito sa may Matina crossing, makikita nyo dyan. Pag walang traffic enforcer, ay sige, baka kung mga driver. Subukan kung may traffic enforcer na nakapamayroon ko sa ato. Diba? Linis naman ito. Usually, ganun eh. Kaya yun yung rule ng Pilipino. Anong rule ng Pilipino? Pag walang nakuhuli, pwede. Pag may nakuhuli, bawal na. O, diba? O, yun ang rule ng Pilipino. Kaya ang Pilipino, bago mag-U-turn, sa pedestrian, nasilip muna yan. May yung makuhuli pa. Pag wala, parang kahit bawal. Yun daw po, yung maling ugulian na dapat natin iwasan na. Ano, pag sinabing bawal, sumunod tayo sa bawal. Di ba? For the safety rin natin naman yun. Di ba? Kasi, meron iba, pag wala na muli, ay sige-sige lang. Kaya nga, yung pag-implementation sa motorcycle na pinagsusuot ng reflectorize yung lahat ng motorcycle rider, ayaw mo kung hanggang saan lang nila maintain. Kasi, ang mag-start ng pagsusuot ng motorcycle rider na pinagsusuot ng reflectorize is between 6 p.m. to 6 a.m. Eh, sa amin, sa Luzon, pag sinabi ng 6 p.m. hanggang 6 a.m., ang traffic enforcer nasa bahay na eh. Kaya lang dito, sino yung manguhuli doon sa pagkita ng 6 p.m. hanggang 6 a.m. Kasi ang nag-implement po ng batas na ngayon, yung LTO, binago nila yung lahat ng motorcycle. Kaya sa dami ng accidenting motorcycle sa gabi, kaya ginawa nila, all motorcycle rider na papasok ng national road between 6 p.m. to 6 p.m. dapat nakasuot ng reflectorized vest sa road. Kawan na kung ang pinakailan sa resolution. Okay. Pass at the same distance to the left. Okay. If ever na isang motor vehicle, andito, tayo ay hindi allowed to overtake sa single straight lane. Bawal tayo gawin dito. Pero, pwede daw po tayo overtake. There is a right sa broken white line. Yan. Pwede tayo tuturuan. If meron tayo po overtakean, pwede natin gamitin yung right lane to overtake kapag meron daw po tayo nagamit. Then, pass at safe distance. Okay? Then, do not cut an overtaking vehicle. Yan po yung iniwas natin. Usually, if kayo daw po mag-overtake, yan, ito, ginawa ni violet car, kinadiretso mo na. Hindi tulad ito ginawa ni blue, pag-overtake niya, kinalpa niya to. Kaya mas marami magagalit ninyo pag kayo ay nagkakan kapag kayo nag-overtake. Proceed on the proper lane. Yan. Ito po ang ating proceed on the proper lane.
then give way to overtaking vehicle. Do not overtake on the crest of curve or the uphill. Usually, walang single straight lane, walang double straight lane. Go to automatic curve, automatic yan, bawal mag-overtake. No driver shall overtake at any railway grade crossing. O sa mga rails na rin, bawal. Overtaking on the right side of a driver's who's about to turn left is allowed. If ever ang isang motor vehicle naka-assign na siya mag-left, siya naka-assign na mag-left turn, siya ay allowed daw po na overtaken natin. O pwede natin overtaken even though sa intersection kung siya naman ay mag-left turn. Then, no person shall drive on the part of a motor vehicle upon along any sidewalk. Yan po yung mga pinagbabawal. Usually nga lang, sa motorcycle, bisa ginagawa nila, ginagawa parking yung sidewalk, o dinadaanan yung sidewalk. Yun daw po ay bawal daanan ng mga motorcycle yung sidewalk. Ayon sa section 52. Then sa section 54, no person shall drive his motor vehicle in a manner of obstruct or impede the passage of any vehicle or while discharging or taking on the passenger loading freight or construction of three passengers of other vehicle. Yan. Dito, sinasabi dito sa section 54 na if isang vehicle naglo-load na dito, yan. Naglo-load yung mga vehicle dito, yan po ay hindi allowed kayo na ginawa ninyo, dito ka naman mag-load. Tinabihan mo lang. Yan. Yung bawal. Kailangan, itabi mo lang yung vehicle mo, dito sa tabi. Hindi ka pwedeng dumoble. Ano? Yan yung sa section 54. Kaya dyan, maraming nakahuli yung iba. Ano? Kasi sige ang load pa rin. Bawak pa rin ang bawak kahit nakadoble na yung sakyan niya. Hitching, yan. Yung pinapayagan mong sumabit sa nagbabike or nag-skateboard. Driving against the flow of traffic. Yan. Nalong mo yung right lane mo. Bawal po yan. Then, if ever kayo daw po may extend na ikinalagad sa inyong mga sasakyan, or any empty bottle, or any color na white or blue, bawal. Dapat daw po, red na tela lang yung pwede nyo gamitin na isabit doon sa likudan ng sasakyan nyo. Kung may sobra. Yung paggamit ng mga counter, bawal. Then, yung distances po natin sa harap at likuran, dapat daw po at least 4 meters. Harap at likod. Then, sa one-way road naman, na uphill, dapat doble. 8 meters yung dating distance. At least 4 meters po yung distance natin sa nasa likuran ng ating sakyan. Dapat daw po, sabi niya, mandatory all motor vehicle. Dapat, yan po yung distance. Kaya kayo lagi meron mga kaligod natin, keep distance. Masama po yung nakakot tayo. If you think you are right, sabi niya, insist on it. Kayo ay sabihin ninyo, tama yung ginagawa, tama kayo sa inyong lugar, gawin nyo. Ha? Sabi niya, pero, if that right may cause of a loss of life, kung meron namang masasaktan doon sa tama yung ginagawa, sabi niya, kalimutan mo yung tama, doon ka pa rin sa may maililigtas na buhay. Sabi niya, may sumasalong sa iyo, kaya sabi mong ikaw yan sa tama, magbigyan mo pa rin. Di ba? Magbigyan mo pa rin. In driving, it is better to be safe than to be right. Road safety is responsibility. Okay. Ngayon, before tayo mag-lunch, okay. Sa atin meron tayong practical
yung ating practical driving. Ano? Sa practical driving natin, okay, paliwanag sa inyo yung ating schedule ng ating practical driving. Ano? Sa scheduling, meron tayong scheduling ng ating practical driving.